Isang mapagpalang araw po sa lahat. At ang babasahin ko ngayon ay Genesis 2. Ulitin ko ang babasahin ko ngayon ay Genesis chapter 2. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito. At siya ay nagpapahinga sa ika-7 araw. Nagpala niya ang ika-7 araw at itinangi sapagkat sa araw na ito siya ay nagpapahinga. Matapos likhain ang lahat, ganito lang ang pagkalikha sa lupa at sa langit. Nang likhain ni Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa. Sapagkat wala pang ulan noon at wala pa rin magsasaka, ngunit mayroon ng bukal na tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay si Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Umaagos sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahati sa 4 na sanga. Ang una ay tinawag na Pison at ito'y umaagos sa lupain ng Habila. Lantay ang ginto roon at marami ring bidelyo at batong onise. Ang ika-2 sanga ng ilog ay tinawag namang Gihon at umaagos sa lupain ng Ethiopia. Tigris naman ang itinawag sa ika-3 sanga at umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ika-4 na sanga ay ang Euphrates. Inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makain mo ang alinmang buwang kahoy na halamanan, maliban sa bunga ng pulong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kainin ang bungang iyon, mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong, kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa hipapawid. Inilapit sa Diyos at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap, ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't natulong ni Yahweh ang tao, samantalang mahimbing kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang siyang itatawag sa kanya. Sapagkat sa lalaki nagmula siya, ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Kapwa sila hubad, gayon may hindi sila nahihiya. Praise God po. Tapos na po yung basa ko sa Genesis 2. Yung sa 3 po, sa sunod ng video ko. Okay po, God bless po.